Ops, you know, muli po, Coach Oli News PH. At again and again, breaking news po tayong ulit. Nako, tamba nagdidiwang sa desisyon ng mga Duterte, specifically PRRD and Mayor Baste. At pag-usapan na rin natin, Pastor Kibuloy, obligado. Bakit obligado ng tumakbo si Pastor Kibuloy sa pagka-senador? Ayan po. Huwag pong kakalimutan bago po tayo magsimula. Subscribe po sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli. Subscribe at i-like nyo po. Mas sa ganon ay mas kumalat sa buong Pilipinas at buong mundo. Subscribe and like. Ayan po, simulan natin. Hindi na po tayo magtatagal. Ito pong ating pick. Naku, mainit na mainit po ngayon. Saglit lang i-adjust natin. Nawala. Okay, so ito po, pag-usapan natin. Mayor Baste at PRRD, kumpirmado na po tatakbo bilang mayor at vice mayor sa Davao. Nako, grabe. Ngayon, ito po, sigurado ko, kung ay pagtitingnan po natin, tuwang-tuwa po ang mga tambaluslos ng bayan na ito. Sa palagay ko lang, syempre, ayaw nila bilang sa national tumakbo ang mga Duterte. No? Dahil kontrolado, gusto nilang kontrolin ang legislative ng Pilipinas, which is yung congressman at sa mga senador. So, bawa sa sakit ng ulo nila, etong mga pagtakbo ng Duterte bilang mayor. Napaka-importante po yan sa kanila. Kasi nga, kontrolado na nila ang Congress. No? Ang mga congressman, ang hindi na lang nila makontrol mga senador, hindi pa tatakbo yung dalawa. So, mas madali para makontrol, mas madaling makokontrol ngayon ni Tamba at mga kampon niya ang legislative. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, obligado, lalo po na tumakbo si Pastor Kibuloy. Kung ako po sa inyo, pilitin nating tumakbo si Pastor Kibuloy. Ngayon, kung sakaling hindi man tumakbo si Pastor Kibuloy, okay lang. Pero siguro responsibilidad natin, lalong na yung mga tunay na DDS, yung tunay na mga galit sa mga tambaluslos at mga abusado ng bayan na ito, palagay ko obligahin natin si Pastor Kibuloy tumakbo. Kailangan po niyang tumakbo kasi napakahina. Kakaunti lang po ang PDP. Iilan lang sa mapipisil natin. Bongo, Bato, Marcoleta, Jimmy Bondok. Meron pa ba kung maisip? Kaya po sa tingin ko, dapat tumakbo na talaga si Pastor Kibuloy bilang senador. No? Pero sa isang banda, pag tiningnan natin, bakit tumakbo si PRRD at si Mayor Baste sa Davao? 'Di ba? Ang Davao naman talaga ay maayos na. Malinis na. No? Bakit doon pa sila nag-mayor pa, nag-vice mayor? Kontrolado naman nila ang Davao kahit hindi sila tumakbo. Napakaayos na ng Davao kahit nga iwanan na nila Mas kailangan sila ng buong Pilipinas kesa diyan sa Davao. Ako po ang nakikita ko lang rason. Dahil yung nangyari nga dito sa KOJC, hindi natin maiiwasan na talagang tila ay gusto ng sakupin ng gobyernong ito ang Davao. Pinatakbo pa nga at nababalita mga Duterte. Kaya nga po sa aking alagay ay dapat na sa nangyari ngayon magpalit na ng isip ito si Migs Nograles habang may panahon pa. Kasi nakakahiya siya. Hindi siya mananalo kay PRRD, hindi siya mananalo kay Baste, hindi siya uubra
sa mga Duterte. Lalo't na ganyan nagsama-sama. So kung ako kay Migs Nograles, umatras na siya. Kung ano man ang kanyang tatakbuhin or kung ano man ang plano niya sa Davao, kung ano man gusto nila, yung iba na gusto nilang guluhin ang Davao, sa pagtakbo ni PRRD at ni Mayor Baste, hindi na nila talaga magugulo itong Davao. No? Solido na po ito. Kaya, bagamat nakakalungkot, no? Sa totoo lang, gaya ng sabi ko sa inyo, mas kailangan sila PRRD, si Mayor Baste sa Senado, pero we have to respect yung anuman desisyon nila. 'Di ba? Hindi naman natin sila pwedeng pilitin sa ayaw nila. Kung yan ang gusto nila, mananatili po tayo suportahan ang mga Duterte kahit po tayo ay hindi taga Davao. Mas nauunawaan nila yan, mas matalino sila sa politika, mas nababasa nila ang pangangailangan. Yun lang talaga ang nakita ko. Bakit tumakbo sila mayor and vice mayor dyan sa Davao? Dahil talagang gustong kontrolin ang Davao. Yan lang po ang aking nakikita at para hindi po matuloy ang plano ng mga masasamang tao at mga mapang-abuso at mga mahilig, mga buwaya sa kwarta ang Davao. Kasi nga, yan po ang, alam naman po ng lahat yan, yan po ang seat of power ng mga Duterte. Diba? So, again, mas alam nila kung anong tama, maaaring mali tayo sa ating naiisip. Duterte yan. So we respect them and we support them. Kahit ako'y hindi taga Davao, kahit tayo hindi taga Davao, suportahan natin at alam natin mayroong magandang mangyayari dito. And mahirap na rin makontrol nila kasi ang Davao, no? At talaga naman natin. Isipin mo kung diyan sila namimigay ng ayuda. So talaga may mga balak po sila diyan sa Davao. So again, we respect and salute. Congratulations. Good luck sa pagtakbo nyo. Mayor Baste, PRRD diyan sa Davao. Bagamat sa nagdidiwang ang mga tambaluslos ngayon, bawas ang tinik nila, huwag kayong papakasiguro dahil andyan pa si Pastor Kibuloy. Sana po, sana lang. Sana gawin natin yung part natin. Ako wala pong pilitan. Pero doon sa talagang galit sa abusado, I think Pastor Kibuloy should run for senator. Suportahan po natin yan. Ayan po at announcement po. Balik na po. Ngayon po ay nagmamadali nga tayo, patakbo tayo. Mas nating i-discuss ito diyan sa SMNI. Balik na po ang programa ng Banateros Monday to Friday. Ang Banateros 8 p.m. sa SMNI. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, God bless everyone.